Unang Tesalonika, 2 kabanata. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami't inalipusta sa Filipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na manlinlang, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ang tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Saksi namin ang Diyos. Hindi kami naghangad ng papurin ninyo o ninuman. Kahit bilang mga apostol ni Kristo, ay may karapatan kaming humingi ng anuman mula sa inyo. Sa halip ay naging magiliw kami sa inyo, tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kaninuman, habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balitang mula sa Diyos. Saksi ang Diyos, at saksi rin namin kayo, kung paanong naging dalisay, matuwid, at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob, at inatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea, sa mga nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan, tulad din ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo. Ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta. Sila rin ang umuusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Ang aming pangangaral sa mga hintil upang ang mga ito'y maligtas ay kanilang hinahadlangan. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Kaya't ngayon ay bumagsak na ang poot ng Diyos sa kanila. At ngayon, mga kapatid, nang kami sandaling napahiwalay sa inyo, hindi sa alaala, kundi sa paningin, labis kaming nangulila. Kaya't sabik na kaming makita kayong muli at nais naming makabalik diyan. Ako mismong si Pablo ay makailang ulit na nagbalak dumalaw sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagpariton niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan.